Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Chronos Arc, ang paghaharap ng veteranong si Karasawa at ang henyong si Itagaki. Ngayon naman, pag-uusapan natin ngayon ang Blind Step Arc, kung saan kakalabanin ni Ippo ang isang boksingerong may malabombang suntok na si Hisato Kojima. Habang nagse-celebrate ang buong street ni Kimura dahil sa kanyang pagkapanalo, napansin nito na parang malungkot si Chi. Sunod nating nalaman na kaya pala malungkot ito ay dahil ang tatay niya ay nasa ospital pa rin. Nag-offer si Kimura na umalis na lang silang dalawa para mag-enjoy. Inimbitahan nito si Aoki, Ippo at Itagaki sa bahay nila para mag-celebrate ng kanilang pagkapanalo. Matapos mag-uusap-usap nila Kimura tungkol sa kanilang experience sa mga babae, naisip ni Aoki na isang loliko nito dahil meron itong mga anime figure sa isang magical girl series. Sunod na sinabi ni Kimura na siya ay may girlfriend at binigyan sila Itagaki ng ticket sa amusement park. Habang sa tingin ni Ippo na totoo ang sinasabi ni Kimura na meron siyang baby loves, si Aoki at Itagaki naman ay hindi naniniwala dito. Pero pinaniniwalaan nitong si Kimura ay isang anime-loving pedophile. Dahil gusto nga gamitin ni Itagaki ang ticket, tumawag ito sa telepono para magaya ng kasama sa amusement park. Kinabukasan, dito na natin nalaman na si Mari pala ang kanyang inaya mag-date. Ngunit nasar si Mari dahil sa sinabi ni Itagaki na kaya lang pala niya ito inimbita ay dahil hindi pumayag ang kanyang first choice. Kaya sa buong date, si Itagaki na lang ang nag-i-enjoy sa mga rides na kanilang sinasakyan. Nang sila ay mag-break sa pagsakay sa mga ride, in-interview ito ni Mari tungkol sa naging laban nila ni Karasawa. At tinanong ang sikreto ni Itagaki kung paano ito biglang nawawala sa paningin ni Karasawa na magsimula ang second round. In-explain ito ni Idol na kapag nagpo-focus ito, sobrang bumibilis ang reflexes at senses nito at kaya niyang makita kahit kakaunting muscle movements at paghinga ng kanyang kalaban. Kaya daw madali din ito nakakapagbato ng feints ay dahil kitang-kita nito ang paggalaw ng mata ng kalaban nito. Sunod na tinanong ni Mari kung sinadya ba ni Itagaki na talunin niya ang knockout time ni Ippo laban kay Karasawa at kung sa tingin nito nakahabol na ba siya sa kanyang senpai na si Ippo. Nang ma-realize na ni Itagaki kung bakit pumayag si Mari na sumama sa kanya sa park, sumagot naman ito na imposibleng nakahabol na siya kay Ippo at ang laban niya kay Karasawa ay nag-emphasize lalo kung gaano kagaling na boksingero ang kanyang senpai. Nakita ni Itagaki ang magkasama na si Ippo at Kumi, Aoki at Tomiko, kaya umupo lahat sila sa bench para mag-usap-usap. Nang biglang sabihin ni Aoki na tingin nito si Kimura ay isang pedophile, sinuggest ni Tomiko na tawagan ni Aoki si Kimura at i-reveal sa lahat ang kanyang girlfriend. Nang kausap na ito ni Aoki sa telepono at sabing ipakilala na sa kanila ang kanyang baby loves, biglang nasa likod na pala nila si Kimura na kanilang ikinagulat. Sinabi ni Kimura na sila ay nasa park at ipapakilala na lang nito ang kanyang bebe sa ibang araw. Nang makita nila Aoki na si Kimura ay may kahawak kamay na bata habang kausap si Aoki, mabilis itong tumawag ng pulis kaya naaresto si Kimura. Pero mabilis lang din itong nakalaya nang ipaliwanag ng nanay ni Chi sa police station at dinala ito ni Kimura sa park dahil malungkot ang kanyang anak. Habang naglalakad pa uwi sila Itagaki, Ippo at Kimura, shinare nito ang kanyang pagkainis kay Aoki. Sunod na sinabi nito na kailangan niyang i-meet ang expectation ng shopping district at ipanalo ang Class A tournament na kanyang sinalihan. Sinabi naman din ni Itagaki na gusto niya ding manalo para sa kanyang goal. Sa Kamugawa Boxing Gym, gustong bugbugin ni Kimura si Aoki nang mapatrouble ito dahil sa kanya. Pero agad na pinakalma ito ni Aoki at tinopera na makapag-date sa isa sa tatlong kaibigan ni Tomiko after ng Class A tournament. Matapos yun, habang nagro-roadwork, sinabi ni Itagaki na ang mga pinakitang picture ni Aoki na kaibigan daw ni Tomiko ay mga picture ng model na binili ni Aoki. Dahil nga nakita nila Itagaki na sobrang excited si Kimura, habang si Aoki naman ay sinakyan na din ang pagiging excited nito. Kaya naman sinabi ni Itagaki na ang forecast ng weather pagkatapos ng Class A tournament ay may malaking tsansa na umulan ng dugo. Kinabukasan sa Kamugawa Gym habang si Takamura ay kasalukuyan nagtatravel, binahagi ni Kamugawa kila Ippo na si Takamura may paparating na naman na WBC World Title Defense at pati na rin si Ippo ay mayroon din JBC Featherweight Title Defense. Nireveal ni Kamugawa na ang kasunod na kalaban ni Ippo ay isang non-ranked featherweight boxer. Sunod nating nalaman kay Yagi na kaya pala ito walang rank ay dahil galing itong lightweight at ito ay rank 8 doon. Kaya naman ang ranking nito sa bagong weight division ay papalabas pa lamang matapos manalo nito sa isang featherweight match. Nang i-reveal na ang pangalan ng kanyang kalaban na si Hisato Kojima, naalala ito ni Aoki na nakalaban niya ito noon sa Rookie King Days at ito nga daw ay isang hard puncher. Nabugbog din daw siya rito nang silang dalawa ay mag-sparring hanggang sa gamitin ni Aoki ang kanyang mga legs kaya pinanis niya na ito. Narealize ni Ippo na siya ay makikipagbanggaan sa isang boksingero na mas mataas sa kanya ng dalawang weight classes. Sa Gameplay Game Arcade, nakuha ni Kojima ang high score sa punching game.
Nang lumabas ito kasama ang kanyang mga bata, sinabi ni Kojima sa mga to na sa buong Japan, siya lang ay may tsansa na tumalo kay Ippo. Dahil alam na nito ang mga tendency ni Ippo sa tuwing lumalaban ito sa ring. Sunod nitong sinabi na gusto nitong magkaroon ng achievement as a boxer at matutupad lang iyon kapag nakalaban niya na si Ippo. Kinabukasan, si Kamugawa, Yagi at Shinoda ay binahagi sa mga gym member ang mga paparating na laban. Si Takamura na may 4th WBC middleweight title defense at ang undercard nito ang laban ni Ippo para sa kanyang 8th JBC featherweight title defense at gaganapin ito sa October. Sa November naman gaganapin ang Class A tournament finals nila Itagaki, Aoki at Kimura. Habang nagro-roadwork si Ippo kasama sila Aoki, napaisip ito kung bakit bumaba ng dalawang weight classes si Kojima at kung bakit siya agad ang napili nitong kalabanin. Sinabi ni Kimura na kaya siya hinamon nito ay dahil minamalit siya ni Kojima at naisip na ang tibay at lakas ng lightweight ay magpapadali para kalabanin si Ippo ng walang kahirap-hirap. Ang ipagpatuloy na nila Itagaki at Ippo ang kanilang pagtakbo, sinabi ni Aoki na imposibleng minamalit siya nito ni Kojima dahil kilala ito bilang isang hard worker. At sunod na sinabi ang kanyang prediction na kahit nga daw malakas itong si Kojima, siguradong mananalo pa din sa laban dito si Ippo. Sa Kawahara Gym, nakita natin si Kojima at Miyata ay nag-i-sparring. Pero mabilis na tinigil iyon ng coach ni Kojima dahil tila one-sided lang ang sparring at ayaw na nitong makitang binububog ang kanyang boksingero. Matapos magpasalamat ni Kojima kay Miyata para sa sparring, nagulat si Miyata na kakalabanan nito si Ippo dahil kulang na kulang pa ito kumpara sa champion. Kahit nga daw pinagbibigyan na ito ni Miyata, wala pa rin itong nagawa sa sobrang bagal. Nang sabihin ni Kojima na totoo nga ang sinasabi na mabilis nga talaga itong si Miyata, sumagot si Idol. So sa tingin mo kung kalaban mo si Ippo, tatama ka na. Huwag mong malitin ang champion na nagpanalo ng 7 title defense. Sinabi naman ni Kojima na, tatayo lang naman yun sa harap ko at makikipagbakbakan. Subalit sabi ni Miyata na kahit nga daw mas malaki ito si Kojima, hindi ito mananalo sa slugfest kay Ippo. Dahil kahit kumonekta itong si Kojima ng isang suntok, siguradong bago mangyari yun nakapagpakawala na si Ippo ng 2 o 3 punches. Sunod na sinabi ni Miyata na ang tanging tsansa lang nito ni Kojima na manalo sa laban ay habang nasa early rounds pa lang, kung saan malakas at may stamina pa sila parehas at kailangan niyang kumonekta ng solidong body blow. Bago umalis ito, tinanong niya si Miyata kung ano ang mangyayari kung mapakonekta niya nga ang body blow na yun. Ngunit tila natameme dito si Miyata at hindi nakasagot. Kaya naman sinabi ni Kojima na si Miyata ay magkakamali kagaya na lang ni Sendo at iba pang mga boksinger na natalo kay Ippo. Napatanong ang tatay ni Miyata kung ano ang meaning ng sinabi ni Kojima. Subalit miski si Miyata ay walang ideya at sunod nitong sinabi na wala naman siyang pakialam doon. Habang pauwi, tinanong si Kojima ng kanyang coach kung paano siya kukonekta ng suntok kay Ippo since mabilis nga daw itong idol natin sa sarili niyang paraan. Sagot naman ni Kojima, pinili niya si Ippo na kalabanin dahil sa isang magandang rason at handa siya para rito. Nagsimula nang mag-training si Ippo para patibayan palalo ang leg nito para ma-absorb ng maayos ang impact ng suntok na nagbumula sa isang former lightweight. At trinin din nito ang kanyang stamina para hindi mapaurong ng isang mas malaking katawan sa loob ng ring. Narinig ng bida natin na si Itagaki pupunta sa Korakuen Hall para malaman kung sino ang kanyang next na mga kalaban kila Makoto at Saiki. Kaya naman sumama dito si Ippo at Aoki para manood ng laban. Dumating sila sa Korakuen Hall para sa opening fight. Ang napansin nila dito si Kojima na nag-cheer para sa kanyang mga junior. Nagkamustahan ang dating magka-weight division na si Kojima at Aoki. Nang makita ni Ippo na sobrang sumusuporta ito sa kanyang mga teammates habang lumalaban, sinabi nito sa kanyang isipan na si Kojima isang mabuting tao. Sunod na napansin nito ang mga tahi sa kamao ni Kojima na parang hindi nanggaling sa pagboboxing. Na makapagkamayan ng ating idol dito para sa kanilang paparating na laban, hindi ito pinansin ni Kojima at hinamon si Ippo ng isang palitan ng suntok na walang uurong o iilag sa kanilang laban. Sumugot naman ang ating idol, yun lang naman ang kaya kong gawin, ang makapagpalitan ng suntok. Kaya naman confident na sumagot si Kojima, kung ganun, edi siguradong mananalo ako sa laban. Sunod na sinabi nito na wawasakan nito si Ippo gamit ang kanyang mga solidong suntok. Pero ganun pa man, tingin pa din dito ni Ippo ay isang mabuting tao, habang si Itagaki naman ay galit na galit na. Sunod na sinabi ni Ippo na normal naman ang pang-asar para painitin ng dugo bago ang laban. Sinabi ni Itagaki kay Kojima na maraming hard hitters na ang kumalaban kay Ippo, kaya wala siyang karapatan na sabihin niyon.
Pero reply naman ito na ang mga nakalaban ni Ippo noon na isang pipitsugin, mandaraya at joker na mga boksingero. Tinanong ni Ippo kung bakit ganun ang tingin ni Kojima sa mga nakalaban niya dahil naniniwala itong ang kanyang mga naging katunggali ay magagaling na boksingero. Pero nagpatuloy pa rin ang pang-aasar dito ni Kojima kay Ippo. Matapos yun, nag-iba na ang mood ni Ippo at sinabi magkikita na lang sila sa loob ng ring. Nangahabulin pa dapat ito ni Kojima para pagpatuloy ang patatrash talk, pinigilan ito ni Aoki dahil tila sumusobra na ito sa kanyang pangiinis. Kaya naman sinabi nito nga alis na lang siya. At bago ito malis, sinabi nito kay Aoki na next time niya nakukunin ang kanyang autograph. Sinagawa nito ni Itagaki dahil pagkatapos ng mga sinabi nito kay Ippo, nakuha pa nito makapagtawanan sa kanya. Dahil sa nangyari na yun, umuwi agad si Ippo na mainit ang dugo at hindi na pinanood ang laban ni Saiki at Makoto. Kinabukasan habang nagro-roadwork, sinabi ni Itagaki na nanalo si Saiki sa laban via knockout sa 5th round. Nakakala nitong nagalit si Ippo dahil sa mga sinabi ni Kojima. Sinabi ni Ippo na na-disappoint lang siya dito dahil akala niya mabait itong tao. Tinanong nito kung sa tingin ba ni Itagaki seryoso si Kojima nang sabihin ng mga yon. Seryoso namang sinagot yon na kahit nga kung sakaling biro lang yon, magagalit pa rin siya kung iinsultuin ang kanyang mga nakalaban noon. Sa monthly boxing fan, si Fuji at ang mga staff ay nag-uusap at tingin nila ay may personal grudge itong si Kojima kay Ippo. At sunod na pinag-usapan kung paano gagawin interesting ng editorial department ang nalalapit na laban na to. Sa tingin ni Fuji, na si Ippo ay siguradong hindi magkakamali sa laban kay Kojima. Nagtitraining ito ng mabuti para yunda ang sarili sa mas malaki nitong makakalaban. Sinsanay na ito sa ganong sitwasyon dahil sa kanyang experience kay Yosuke Oda na nanggaling din sa lightweight division. Narealize ni Mara na hindi nito kilala ang binanggit na boksingero ni Fuji, kaya naman tinanong nito kung saang gym ito nagtitraining. Pumunta si Mara sa Nishikawa Gym habang hawak ang picture ni Oda at tinanong ang coach na si Mikami tungkol sa boksingerong ito. Subalit sinabi nito na nagretiro na itong si Oda matapos matalo sa kanilang laban ni Ippo. Sunod nitong tinawag si Oda since naging trader na ito sa Nishikawa Gym. Nagulat si Mari na makita niya ang Oda na overweight dahil ibang-ibang tsura nito sa picture noong siya ay boksingero pa lamang. Si Mari at Oda ay pumunta sa Soihiro restaurant para interviewin siya. Habang ini-interview, nalaman ni Mari na si Oda ay nakaipat na motivate ito matapos ang laban kay Ippo. Subalit, naisip nitong hindi niya kaya makapagsabayan sa mga limaw na kagaya ni Ippo, kaya nagretiro na lang ito. Since kilala nga nitong si Oda si Kojima, nang hingi ng impormasyon si Mari tungkol dito. Nagulat ito nang malaman niyang hindi nito kayang gamitin ng kanyang kanang kamao. Matapos maparag ito ng 2 beses sa sobrang lakas ng kanyang mga suntok. Kaya naman ginamit na lang nito ang kaliwang kamao para umakyat sa JBC rankings. Napaisip si Mari kung bakit inarasar nito si Ippo gayong lugi ito dahil sa kanyang barag na kamay. Bago umalis si Mari, nalaman nito na si Kojima ay sobrang iniidolo si Ippo. Kaya naman napaisip ito kung anong naging dahilan ni Kojima sa paghamot sa ating champion. Kinabukasan, si Umizawa at Itagaki bumisita sa bayan nila Ippo. Matapos nilang pag-usapan ang karir ni Umizawa bilang pagiging mangaka, pinabasa ni Umizawa kay Ippo ang latest issue ng Boxing Fan Magazine, kung saan in-announce na mayroong paparating na title defense si Takamura at sinasabi ni Kojima na alam nito ang kahinaan ni Ippo at minamalita ang mga nakalaban nito, pati na rin ang mga naging kalaban nito na foreigner na sila si Spargedo at Wally. Matapos mabasa ito ni Ippo, sinabi ni Umizawa na okay lang magalit ka ngayon dahil minamalit ito ang mga nakalaban mo sa publiko. Subalit na-realize ni Umizawa na si Ippo ang tipo na hindi nagagalit. At sunod na sinadjust dito na bigyan ng isang napakalakas na suntok na makikita ni Kojima ang impyerno. Sinabi ni Itagaki na i-cancel na lang ang laban kung sakaling hindi mahanap ni Ippo ang motibasyon na kalabanan nitong si Kojima. Ngunit sinabi ni Ippo na responsibilidad niya ito dahil masyado na itong matanda. Sa monthly boxing fan, nagreklamo si Mari kay Fuji dahil hindi siya sinama nito nang interviewin niya si Kojima. At sunod na nagalit dahil hinayaan nitong si Kojima maliitin si Ippo sa publiko. Pero sinabi lang ni Fuji na interesado ito tungkol sa sinabi ni Kojima na alam niya ang weakness ni Ippo. Sa Kawahara Gym, narinig ni Miyata pag-uusap-usap ng mga gymmates niya tungkol sa nalalapit na title defense ni Ippo, na nagsasabing alam ni Kojima ang kahinaan ng kanyang former rival na si Makonochi. At tapos yun, sinabi ni Miyata sa mga to na i-reveal niya ang kanyang napansin na isang kahinaan ni Ippo. Inisa-isa ni Miyata ang mga strengths ni Ippo sa loob ng ring, na ito ay mabilis at may malakas na suntok. Sinabi ni Miyata na dedicated nga daw itong si Ippo na sumugod at makipagbakbakan ng mukha sa mukha.
Ang tanungin siya kung ano talaga ang eksaktong weakness ni Ippo, sumagot ito na ang kanyang nalalaman na hindi actually weakness, kundi isang strategy laban dito. Sinabi ni Miyata na kahit nga daw may chance kang makounter ito habang sumusugod, sobrang laking risk pa rin nun, kaya dapat kabisado at predicted mo ang magiging galaw nito. At dagdag pa nito na kapag ginawa mo daw yon, hindi ka pwedeng magkamali. Para ma-execute iyon, kinakailangan ng matinding concentration at tapang. Matapos ang kanyang explanation, tinanong ng kanyang tatay kung doable ba ang sinasabi nitong strategy. Kinumpirma naman ito ni Miyata na kaya niya itong gawin laban kay Ippo. Sinabi ni Senior na may chance ang magawa din ito ni Kojima kung may parehas itong plano laban kay Ippo. Subalit naniniwala si Miyata na hindi ito kayang gawin ni Kojima dahil in-experience ito pagdating sa mga counter, kung saan pwedeng malagay sa panganib ang kanyang buhay pag nagkamali ito sa counter dahil sa lakas ni Ippo. Sa bahay nila Kojima, pinapanood nito ang video ng laban ng ating bida. Dahil nga idol niya ito, kabisado nito ang mga pattern na binabatong suntok ni Ippo. Nang mapansin nito ang kanyang asawa na nag-aalala dahil kakalabanin nito ang champion na si Ippo, minake sure ni Kojima sa kanya na magiging okay lang lahat. At naniniwala itong kaya niyang higitan si Ippo kahit paano intense training ang gawin ito. Habang nagro-roadwork sila kay Mura, nakita nila si Takamura nakatabi ang campfire. Pagkatapos pagtripan ni Takamura mga to, lalo na si Aoki, in-advise ni Takamura kay Ippo na lumaban ito ng parang champion since hindi na lang sarili niya ang kanyang dala. Bit-bit na rin ito ang mga pangarap ng mga nakalaban niya noon. Sunod nitong sinabi para hindi bumagsak, alalahanin nito ang mga nakalaban niya noon kada tatamaan siya ng suntok. Kinabukasan sa Kamugawa Gym, sinabi ni Kamugawa na itatak sa isip ang mga salita ni Takamura, pero lumaban pa rin na parang challenger, nauhaw sa panalo at naayon sa kanyang boxing style. Habang nagro-roadwork sila Itagaki, napansin nito na si Ippo ay tila relax na sa kanyang pagtitraining. Plano nitong gamitin ang combination na advice ni Kamugawa at Takamura sa laban nila ni Kojima. Kaya naman nairita dito si Itagaki dahil nilook forward nito kung paano lumaban ang malabaliw sa galit na Ippo Makunochi. Pumunta si Kojima kasama ang dalawa niyang junior sa Boso Jumbo para sa kanyang training camp. Doon, nag-focus ito sa kanyang weight management sa pamamagitan ng pagtakbo at pagpunta sa sauna hanggang sa maabot ang kanyang weight requirement. Sa Kamugawa Gym, habang nagmi-weight practice, pinapanood ni Takamura ang pagdatraining ni Ippo. Nabanggit nito kila Aoki na hindi lang leeg ang natitrain sa exercise na yon. Nag-i-squat din si Ippo gamit ang kanyang hinlalaki, kaya sabay-sabay nitong natitrain ang lieg, likod, hita at binte. Kaya naman nasisiguro ni Takamura na meron na itong mas malakas na mga binti at mas sanay na ito sa power shifting. At sunod na sinabi nitong si Ippo ay mayroon ng mas solid na mga punches. Habang nasa sauna, naisip ni Kojima kung paano niya ginalit si Ippo at ginawa niya pala iyon para mas maging memorable ang kanyang laban sa kanyang idol. Nang oras na para sunduin siya ng kanyang coach, hindi niya ito mahanap sa labas. Kaya naman nagmadali itong pumunta sa sauna. Pagpasok nito, nakita niya si Kojima na nasa lapag at walang malay. Dumating na ang araw ng weigh-in para sa laban ni Ippo at Takamura. Sa Royal Hotel, si Ippo ay relax at walang pakialam kung anong sasabihin ni Kojima sa kanya, sapagkat meron itong paniniwala sa mga advice at training nila ni Kamugawa. Sa weigh-in, habang si Ippo ay madaling nakapasa at kitang-kita na nasa perfect condition ang champion, si Kojima naman ay tila nasa worst condition at nakita natin ang mahina nitong pangangatawan. Matapos yun, nagtanong ng mga komento ang mga reporter kung saan sinabi ni Ippo na gagamitin ito ang kanyang pinagtrainingan at pinaghirapan. Binastos ni Kojima ang komenta ni Ippo at sinabing kaya nakahanap siya ng weakness ni Ippo ay dahil sa kakulangan ng kanyang trainer na si Kamugawa. Dahil doon, hindi na napigilan ni Ippo at sunod nating nakita na galit na ito. Habang palis ang ating bida, sinabi ni Kojima na base sa patching arcade games, ang kanyang suntok ay may bigat na 2 tons. At para ka nga daw nabangga ng truck kapag tumama ito sa'yo. Ang tanungin ng mga reporter kung ano ang naging score ni Ippo doon, sinabi ni Ippo, "Tanungin nyo na lang si Kojima kung anong score ko matapos ang laban namin." Nagsimula na ang press conference ni Takamura at Rabbitson. Sinabi ng challenger na, "Sorry Japanese fans, pero dadalhin ko na ang WBC middleweight belt sa Amerika." At nang si Takamura na ang magsasalita, bigla nitong tinaubang table dahil nalaman niya umalis na si Ippo para kumain ng hindi siya iniintay.
Dumating na ang araw ng pinakahihintay na laban. Sa labas ng Ryogoku Kokugikan, si Sendo, Saiki, Date Okito at Mashiba ay nagkita-kita. Nang magkausap-usap ito tungkol sa kanilang mga naging laban kay Ippo, nagkaya nito nitong mga to. Hanggang sa mairita at sinikawan nito ni Kumi na magsitigil. Sa Kawahara Gym, binigyan ni Senior ng ticket si Miyata para sa laban ni Ippo at Kojima. Kaso sinabi ni Miyata na hindi siya interesado doon dahil obvious naman ang kalalabasan ng laban. Matapos siyang pagkasabihan ng kanyang tatay na bukod sa mga technical techniques, mas marami pang pwedeng matutunan sa boxing. Kaya naman napilitan siyang panoorin ng laban na yon at pumunta sa Ryogoku Kokugikan. Nang makita nila Puji at Mari si Miyata, napansin nilang lahat ng boksingero ay tila bad mood at naisip na baka dahil yun sa mga komento ni Kojima tungkol sa kanila. Kaya naman bumigat ang pakiramdam sa loob ng stadium na yun at tila seryoso ang lahat ng mga manonood. Sa waiting room, nag-offer si Ippo kay Takamura na mag-celebrate at kumain sa labas pagkatapos ng kanilang laban. Kaya naman tinanong ni Takamura kung nasa good condition ba itong si Ippo. Kalmado at confident naman na sinabi ni Ippo na di tatagal ang laban na to. Pinaalala ni Takamura ang advice niya kay Ippo at sinabing huwag itong kalilimutan. Niremind din ito kung paano binastos ni Kojima si Kamugawa, ang nag-iisang bagay na hindi nila palalampasin dalawa. Bago umalis si Tagaki sa waiting room, pinasabi ni Takamura na patuloy na i-recite ni Ippo ang kanyang advice para kumalma. At sunod itong sinabi na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Ippo dahil tinuturi niya na itong parang kapatid. Ang mga boksingerong kagaya nga daw ni Takamura ay kayang gamitin ang galit na yun para gawing pampalakas. Subalit si Ippo ay hindi sanay dito, kaya baka makalimutan lang nito ang lahat ng strategy at magkalat sa laban. At for the first time, makikita natin si Ippo na handang makapagbasagan ng mukha sa kanyang kalaban na walang iniisip. Habang gusto ni Takamura na kumalma si Ippo sa laban, si Itagaki naman ay gusto makita ang nagiinit na Ippo Makunochi. Kaya naman ang pagdesisyon nito huwag sabihin ang pinapasabi ni Takamura sa ating bida. Sa waiting room ni Kojima, in-explain nito sa kanyang dalawang junior ang kanyang sinasabing weakness ni Ippo. Sinabi nito na ang weakness ni Ippo ay ang kanya ding greatest weapon at ito ang kanyang fighting pattern. Sinabi ni Kojima na si Ippo ay umiilag lang papalapit habang naka-pick-up stance at hindi gumagamit ng ibang teknik gaya ng pari or pagdepensa. Sunod na yuyuko ito para ilagan ng mga jab na pinapakawalan ng kalaban. At sa pagangat nito, kasabay nito ang isang solidong left hook. Yun nga daw ang pattern ni Ippo kaya madali nitong nakukuha ang pacing ng laban. At doon nga daw nagkakamali ang kanyang mga nakalaban noon dahil hinahayaan nila si Ippo na gawin niyon ng paulit-ulit. Sunod nitong sinabi na si Ippo ang pinakamagaling sa buong mundo na may isang strategy lang. Paulit-ulitin lang nito ang kanyang strategy sa buong laban hanggang sa matapos. Nireveal na ni Kojima ang plano niya laban kay Ippo. Sa pagangat nito, sasalubungin niya ito ng malatrak niyang kamao. Bago umalis ang lahat ng tao para makapag-concentrate si Kojima sa kanyang waiting room, binigay ng coach nito ang letter mula sa kanyang asawa na si Aki. Nang mag-isa na lang ito, sinabi ni Kojima na ang tinutukoy niya ay hindi isang weakness. Sunod nitong sinabi na ang pattern na yun ay sobrang ganda at tinawag itong golden style. Nagsimula ng pagsisiyan ni Kojima ang pababastos niya kay Ippo. At alam nito ang mga sinabi niya tungkol sa kanyang mga nakalaban na hindi totoo dahil tinitingala niya din yung mga yun. Nang basahin ni Kojima ang binigay ng kanyang coach na letter, nalaman nito ang kanilang magiging unang anak kay lalaki at nag-decide ng kanyang asawa na pangalanan nito ng Kazuto, combination ng pangalan ni Kojima at ang kanyang idol na si Ippo. Dahil doon, nagkaroon ng lakas ng loob si Kojima bago pumasok sa stadium. Confident na pumasok ang challenger na si Sato Kojima habang nakataas ang kamay at sunod na pumasok ang ating bida na si Ippo, the Wind God Makunochi. Nang magsimula ang laban, si Ippo ay may mas malawak na stance kaysa sa kanyang nakasanayan. Matapos ang matagal na tansyahan at makapigilin ng stirrup sa loob ng ring, napagdesisyon na ni Ippo na mag-dash in papasugod kay Kojima. Nang makalapit na ito sa range, nagsimula na magpakawala ang ating idol ng left hook. Ngunit mabilis na nag-react si Kojima at nagpakawala din ito ng kanyang sariling left hook counter. Naunang kumonekta ang solidong suntok ni Kojima na nagpatalsik kay Ippo. Nang babagsak na si Ippo dahil sa counter na kumonekta sa kanya, nakita nito bigla ang mukha ni Kamugawa, pati na rin lahat ng mga nakalaban nito sa loob ng boxing ring. Kaya naman mabilis itong nag-weight shift gamit ang kanyang hinlalaki sa paa para hindi bumagsak. At gamit ang momentum na yon, mabilis itong nagpakawala ng isang malabombang left hook. Sa sobrang lakas nga ng suntok na yun mga par, umikot at tumalsik ang buong katawan ni Kojima.
Mabilis na tinapos ng referee ang laban ng walang bilang-bilang na nagresulta sa pagkapanalo ni Ipo sa kanyang 8 title defense gamit ang isang solidong suntok. Grabe mga par, alawan punch man pala itong idol natin, ang lupit! Kahit nga nanalo ang ating bida, hindi ito masaya sa kanyang panalo habang naglalakad pabalik sa waiting room. Habang si Saiki ay nagrereklamo dahil masyadong simple ang nangyari para sa isang championship match, si Sendo naman ay sobrang satisfied sa kanyang nakita dahil parehas nitong ginamit ang kanilang best punch simula pa lang ng laban. Dahil nga nasa lightweight na si Mashiba, tinanong siya ni Okita kung sa tingin niya, babagsak ba siya matapos naman ang isang suntok mula sa isang boksingerong mas mataas sa kanya ng 2 weight class. Nairita si Mashiba sa tanong na yon, habang sinasabing hindi siya babagsak kung ang suntok ay magagaling sa isang pipijoging boksingero na si Kojima. Si Dati naman ay nabilib kay Ippo dahil kahit isa lang ang strategy nito, different approach naman ang ginagawa nito kada laban. At bilang coach, sunod itong nabilib kay Kamugawa dahil sa mga slight modification nito sa strategy sa tuwing lalaban si Ippo. Sinabi naman ni Itagaki na nalampasan na ni Ippo ang kanyang weakness dahil sigurado itong wala nang susubok kumonter laban sa kanya. Subalit sinabi ni Miyata na nakikitaan niya pa din ito si Ippo ng weakness. Sa waiting room, sinabi ni Ippo kay Takamura ang kanyang pagkalumo kung paano niya kinalaban si Kojima. Sinabi ni Takamura na swerte nga daw si Kojima dahil kung natalo nga daw si Ippo sa laban na yon, siya mismo ang bubugbog dito dahil sa pag-insulto kay Kamugawa. Biglang nag-halt ito at sinabing tumingin sa kanyang likod. Dito natin nakita ang Kamugawa na sobrang saya dahil sa nakita niya sa laban. Kasunod nun ang pagpapasalamat ni Ippo kay Kamugawa sa pagtatraining sa kanya at nagpasalamat rin ito kay Takamura dahil sa binigay nitong advice. Habang umaasa si Takamura na magkaroon ng laban na magpapasaya kay Kamugawa, pumunta na ito sa ring para sa kanyang 4th WBC middleweight title defense laban kay Robinson. Pumasok si Takamura habang suot ang panda costume na hindi maayos ang pagka-painting. Kaya naman nagalit si Kamugawa pati na rin ang mga manonood sa kanya. Matapos umalis lahat sa waiting room, si Ippo ay biglang hinimatay dahil sa lakas ng suntok ni Kojima. Sa paglabas ni Aoki sa CR, nagkita silang dalawa ni Kojima. Dahil nga natalo ito sa kanyang laban, pinaalala ni Aoki ang kanyang pangako tungkol sa autograph. Nagbigay ito ng board kay Aoki at sinabing lagyan ng para kay Kazuto. Pero bigla itong pinirma ni Aoki dahil akala niya sa kanya ito nang hihingi ng autograph. Nang makabalik na si Aoki sa waiting room, nakita nitong nawalan ng malay si Ippo. Mabilis na umaksyon si Aoki para dalhin si Ippo sa doctor's office hanggang sa malaman niya sa team Aoki na nakita nila ang autograph niya sa basurahan. Kaya naman tila bigla nitong nakalimutan ng walang malay na si Ippo at mabilis na tumakbo si Aoki para habulin si Kojima at bubugin habang nanghihina pa ito. Nang magkaroon na ng malay si Ippo, nakita nito ang papel na mayroong nakalagay na para kay Kazuto at naisip kung ano iyon. At doon na nagtatapos ang ating video. Langya mga par, tamang hinala din tong si Aoki no? Ang kulit! Grabe din talaga yung suntok ni Kojima no mga par. Paano kaya kung nagagamit pa niya yung kanang kamao niya? Siguradong basagan na mukha ang laban na yun no? Pero di din papatalo ang ating idol. Nag-alawan punch man si Ippo no? Ang angas! O paano? Abang-abang na lang mga par para sa susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!